Hi guys! Magandarang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU. Andito na naman nga po ako para magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings about sa TVJ sa 8 Balaga at sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa akin channel, pindutin nyo lang po yung subscribe button dyan sa baba. Pati na rin po ng notification bell para kayo ay ma-notified kapag may mga bago po tayong update and the chika. Samantala para naman po sa mga viewers natin, so magsha-shoutout nga po tayo ng ilan sa napaka-active at mga commenters po natin. So, shoutout po kay Miss Joanna Villamino, magandarang gabi. Miss Elena Savaliero, magandarang gabi. Carmelita Posadas, magandarang gabi po sa inyo. Sir Lemon Gaming PH, magandarang gabi. And Sir Lipspur Fernandez, na matagal na po nating subscriber. Maraming salamat po sa inyong 5 sa pagkokomento at pakikinigan ng aking update. So for tonight, simulan nga po natin ang ating pong updates tungkol po dito sa napaka-cute na meme ngayon para po kay Raisa May Dizon. So shinare din po ito ni Raisa May and sabi nga niya, how to unsee. Actually, last month ko pa po itong nakita pero may bago ako nakita ngayon, upgraded. So ayan, mas lalo pong how to unsee ang magiging komento ngayon ni Raisa May Dizon. For sure, matutuwa po siya at matatawa po sa bagong meme na ito. Anyway, katuwaan lang naman po yan and for sure naman hindi po yan naanuhin ni Raisa May seryosohin. Samantala, narito naman po ang KI News na kung saan isa nga pong veteranong aktor nag-resign. Sabi dito, just in, veteran actor Tirso Cruz III has resigned as the chairperson of the Film Development Council of the Philippines or FDCP. According to some reports, Malacanang has already accepted Cruz's resignation. Various sources also cited that award-winning director Jose Javier Reyes might replace Cruz as the head of FDCP. Cruz was appointed to head the said film agency last July 2022. So bakit kaya ang katanungan? Bakit po nag-resign itong si Sir Tirso Cruz or ang isang veteranong aktor na si Tirso Cruz? Di ba mga matatandaan po natin, naglabas po ng ilang behind the scene and makikita po natin na kasama po ni Miles and Natasha si Tirso Cruz sa Lenten Special para sa kanilang Para Di Makalimot with Bossing. Di kaya parami ngayon ang mga projects ng veteranong aktor kaya nag-resign. Samantala, narito naman po ang update ni Best Pills na kung saan sabi po niya ay si Michael B. daw po ay mag-host ng isang noontime show. So sabi niya, bagong yayanig sa noontime show, Michael V. Kapuso pa rin daw si Michael V at mag-host ng isang noontime show. So wala naman pong ibang magbubukas ng noontime show kundi GMA Network lang naman, 'di ba? So meaning kababanggain po ni Michael V ang TVJ. So in your dreams naman, Best Pills, hindi naman po ata kayang gawin yan ni Michael V. And hindi pa nga klaro kung magkaka-noontime show na ba ang GMA Network. Kung patuloy pa rin ba ang inyong Tape Inc. na magpo-produce ng isang noontime show. Bali-balita kasi baka magpahinga lang ang tape para makawala po sa negativity. So, wala pa nga pong klaro patungkol at maging siguro sila wala pang ang alam sa kung ano pong mga mangyayari sa susunod. Tapos eto po sila at maglalabas na naman nang magyayanig na naman. Alala ko yung yayanig daw ngayong March. Yun nga, niyanig nga ang noontime, bigla po silang sara. And eto nga, mayroon po silang binigay na isang malaking studio para daw po sa noontime ng GMA Network. So, bigger studio, noontime with the brightest star. Kasalukuyang under
renovation, at pinaghahandaan na ang yayanig sa inyong pananghalian. So may pa-clue names po sila. AR, for sure, sa Alden Richards ang tinutukoy niyan. Itong MV, for sure, Michael V, since yan na yung hint nila. And then HE, sino kayang HE na yan? May naisip pa kayong ng pangalan na nagsisimula sa H? Naku, baka mamaya hindi na naman yan kilala ha. Then RQ and WR. Anyway, sino-sino man itong Principolato na sa sinasabi ni Best Pills, narito po ang isang katotohanan na bubuking na naman po sa kanila. So, photograph na naman po ang kanilang ginagawa sapagkat mula na naman po sa internet ang kanilang kinuhang picture. Sapagkat, ayan, makikita nyo mula sa www.lovecollectiva.com yung picture na kanilang kinuha. Wow, galing din naman, bilis mabuko. Charis. Anyway, dumako naman nga po tayo ngayon sa pagbabasa ng komento. Mula po sa ating mga legit viewers, shoutout po sa Miss Karen Diaz, Tachibana. Tama, kung hindi sa TVJ, kung hindi dahil sa TVJ, walang manonood dyan at walang sponsor. Napatunayan lang yan nang umalis ang TVJ sa kanila. Ano sila? Bagsak rating at walang sponsors. Doon pa lang po sa pagsama ng mga advertisers sa TVJ, isang napakalaking pruweba po na TVJ ang bumubuhay sa Tape Inc. na kumpanya. Isang malaking sampal na talagang TVJ ang gusto po ng mga sponsors, and without the sponsors, wala po ang programa. Kagaya na nangyari ngayon, bigla po silang nagsara. Sabi naman dito, simplihan na lamang natin. Shout out Sir Topper San Pedro. Magandang gabi. Simplihan na rin natin. Parang sa isang movie, mayroon niyang producer. Pero hindi producer ang nag-aakyat ng pera, kundi ang mga artista nito. Kumbaga, kumita sa takilya ang movie. Artista ang hinahangaan at tinatangkilik ng tao, hindi ang producer. Nga naman, bagay or awards, artista din ang ina-acknowledge. Kasama lang sila sa credits. Yes. At ang napakalaking kamalian po ng Tape Inc. ay tinanggal nila ang talagang nag-aakyat po sa kanila ng pera, ang TVJ, or should I say pinakawalan nila ang TVJ because of their actions na naghatid sa ganitong sitwasyon. Sayang talaga yung pinagsamahan ng napakaraming taon. Pati po ng GMA, basta yung tatlo yan, GMA, Tape, and Itbulaga, TVJ. Sayang po ang pinagsamahan. So, una, TVJ po ang umalis sa Tape Inc. Ngayon naman, mukhang pati GMA umalis na rin sa Tape. And ngayon, ang balita nga natin, miski pong opisina ng Tape, sarado na rin daw po parang. Social media accounts nila, wala na rin. So, ano ibig sabihin nun? Pinuputol na po nila ang Tape Inc. Tinatapos na nila yung kumpanya. Grabe, sayang, no? 40 years. Tapos ganun lang yung nangyari. Ang problema kasi, Itbulaga lang. Itbulaga lang yung haligi nila. Kumbaga, wala na. Isa lang yung haligi nila. Itbulaga lang yung nawala sa kanila. Or isang noontime show, pero buong kumpanya nila nawala. Kasi ito lang yung meron sila. To be honest, sayang po talaga lahat ng pinaghirapan nung ipapamana na sa bagong angkan ng lahing mahalos ng mga lusos, bigla pong nawala. Yun lang, the end na agad. Kung totoo nga ang chismis na lubog ang Tape Inc. ngayon. Sabi naman dito ni CJ Moreno, magandang gabi. Excited na ako mapanood si Karen, lalo't first time niya. Yung expression pa lang na mukha niya, may ibubuga talaga. Magaling umarte. Yes guys, siguro meron man tayo mapansin na hindi pa ganon kagaling, pero lagi po nating tatandaan na first time po ni Karen, and wala rin naman po ata siyang dugong artista like nila Atasha Mulak, di ba?
Si May naman, hasa na po talaga siya. Basta ako, looking forward ako kay Karen and rooting for her. Nagtitiwala ako sa kanya, excited akong mapanood ang kanilang Lenten special. Pero syempre, lahat panonoorin ko. Excited lang talaga ako sa acting nitong si Karen. Kasi sabi ko nga nung nakaraan, si Miles naman, yes, bago siya sa AB Lenten special. Pero mahusay na siyang artista. Nakakuha nga po siya, di ba, ng award bilang Best Supporting Actress. Si Maine Mendoza naman, nahasa na rin po ng husto. May background na, maarte na rin. May sitcom na din, 'di ba? Yung main girls nakapag main goal, so hindi na rin bago sa kanya yung mga ganito. So si Atasha naman, tulad ng sabi ko, first time din man niya, pero may tuwong artista. So si Karen, talagang inaabangan ko po, mga Kadarby Cats. So, yun lang ang ating update po sa gabing ito. Maraming salamat po, Sir CJ Moreno. Meron din pala akong kapareho dito ng inaabangan ng husto ka-OG. Anyway, kayo ba? Ano po ang inyong inaabangan? Although, syempre, lahat po panonoorin natin yan. So, pa-comment lang po dyan sa baba, guys. And don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.